Bago umuwi ng Pilipinas, dumalo si Pangulong Marcos sa East Asia Summit. Dito niya binanatan ulit ang patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Pero buwelta naman ng China, hindi raw sila ang promotor ng gulo sa rehiyon. Nagbabalik si Maricel Halili. Huling araw na ng kaliwat ng meeting ng mga leader ng ASEAN at iba pang bansa sa Lao ngayong araw. Pero sa East Asia Summit kanina, wala pa ring preno si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tirada nito laban sa China dahil sa mga illegal na aktibidad nito sa West Philippine Sea. Sa kanyang speech, sa harap mismo ng 18 leader kasama ang mga kinatawan ng China at Amerika, muling binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi dapat baliwalain ng ASEAN ang panggigipit ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit nga raw ang mga sibilyang barko at eroplano ng mga Pinoy, tina-target ng laser at sinisindak ng guided missile ships ng mga Chinese. Ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard. We'll just have to deal with it. But nonetheless, whatever happens, we will maintain that presence. Nakakuha naman ng kakampi si PBBM sa ASEAN-US Summit kanina. Sabi ni US Secretary of State Anthony Blinken, nag-aalala na sila sa panganib na dulot ng China. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people and harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. Pagtitiyak ni Blinken, makakaasa raw ang ASEAN at Taiwan sa suporta ng Amerika sa usaping ito. Giit naman ng China, hindi sila ang promotor ng gulo. Katunayan, mas naging mapayapa umano ang sitwasyon sa South China Sea dahil sa pagtutulungan ng ASEAN at China. Muli ring iginiit ng Beijing ang commitment nila sa pagbalangkas ng Code of Conduct na magsisilbing panuntunan sa pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea. Sa kabila nito, naniniwala naman ang isang eksperto na taliwa sa sinasabi ng China ang totoong intensyon nila. 2018 pa kasi nag-umpisa ang negosasyon para sa Code of Conduct, pero tila sinasadyang patagalin ng China ang pagpasa rito. Dahil dito, mas mainam daw para sa Pilipinas at sa ibang claimant at bansa sa ASEAN na bumuuna ng unilateral cooperation at sila-sila na ang bumalangkas ng Code of Conduct para umusad na ang issue. Even with or without China, you can create your own code of conduct now. So it's not up to China because if in case we keep on giving importance to China and China is delaying it, ito talagang walang magiging code of conduct. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.